This is the December forecast for the air sign Gemini. Only take what resonates and leave what doesn't. You may take nothing at all. If you are seeing this on or before December 31, there might be a message for you. To book your personal readings with me, please message us on our Facebook page, M's Guide Tarot Reading, on our Instagram account at M's Guide, on our TikTok account at M's Guide, or you can also send us a direct message here on YouTube. Please be aware that there are fake accounts pretending to be us. We will never message you nor give you any friend requests. If someone does that to you, it might be a fake account that you are talking to. So stay vigilant and don't get scammed. Okay, so ang tema ng buwan ng Disyembre para sa air sign ng Gemini ay abundance. So, abundance, kapag sinabi natin ito ay maaring ito ay pera. Maaring ito din ay kasaganahan sa resources. Maaring materyales, pagkain, abundance sa pagmamahal. So, it can be all kinds of abundance. But always remember, when blessings are being given to you, tandaan nyo na palaging magpasalamat sa mga biyayang inyong natatanggap. Dahil uh, you have done something good and always be grateful. Kasi ang pagiging mapagsalamat or ang pagiging grateful, that is always being rewarded by the higher powers. So, yun ang tema this month. Okay, when it comes to your career, Gemini, it looks like career would be very abundant this month. So, ang lumabas na card ay ang Ten of Cups. Ibig sabihin yan, walang magiging problema pagdating sa iyong career kasi fulfilling ang trabaho mo and the pay is good and maaring ngayong December ay umaagos ang pera. So, it can also be na yung kumbaga kung nagkaroon ka ng mga setbacks last few months, ngayon ay it will be flowing smoothly. But still, there would be problems. Pero lagi namang nandiyan ang problema. Pero mas smooth sailing kumbaga ang Disyembre para sa'yo. With the clarifying cards here, mas confident ka na ngayon. If you have been facing a person in your career, kumbaga a mentor, mas nakatatanda, it might be a boss. This is a feminine energy. So, isang empress na talagang sinuscrutinize ka at talagang iniis-is ka or ginigisa ka pagdating sa trabaho, mas kaya mo na siyang i-handle ngayon with the Ace of Wands in the upright. So, ang sinasabi dyan, kahit na anong pangbabatikos ang makukuha mo dito sa nakatatandang taong ito or yung boss mo, this might be a boss or a mentor. Yung pambabatikos, kaya mo ng sakyan, kumbaga. And if you are facing the guidance for you when it comes to your career, if you are facing some detours or mga problema, little hindrances along the way, lagi mong tandaan to go back to the beginning or to the root. Kasi yun ang makakapagbigay sa'yo ng clue kung paano ayusin ang problemang kinakaharap mo or the small detours like what I said. The hindrances and the problems, always look back to the root cause of the problem. Kasi doon naman talaga kung paano ma-resolve ang mga bagay-bagay pagdating sa iyong career. Okay, sa pagdating naman sa aspetong romansa, those who are in a relationship,
Dear Gemini, ang base card na lumabas ay ang Ace of Pentacles in the reverse. So, kung kayo ay magpartner, magjowa, or mag-boyfriend and girlfriend, or mag-asawa, ang nakikita ko kasing download dito ay mukhang nagplaplano na kayo for the future. Kung kayo ay hindi pa kasal, mukhang you want to take to the next level na yung relationship nyo. Kaso lang, there might be third party involvements. Third parties doesn't necessarily mean another person na magiging romantically involved sa iyong partner or sa iyong jowa. Third parties might mean other things like trabaho, pwede ring ito ay karera na talagang mabigat yung career at hindi makapag-focus yung partner mo sa relationship niyong dalawa. Or it can also mean na baka ito ay mga kapamilya na nakikialam doon sa relationship nyo. Ayaw pa nilang kunwari magpakasal kayo dahil example lang ito, maaring breadwinner ang iyong person. Kaya iniisip nila ang kanilang sarili. Or the download that I'm getting here, kung kayo naman ay kasal, maaring nagpaplano na kayo for a child or pregnancy. Or siguro kung meron na kayong unang anak, maaring nagpaplano na kayo for another child. So, you will be hearing a lot of things from people, unsolicited opinions about those, yung mga balak nyo sa inyong relationship. Ang guidance para sa inyo ay huwag niyong hayaan na tumigil ang pagpaplano nyo para sa inyong future. But also, be discerning. Kumbaga, kung may mga opinion na tingin nyo ay mahalaga sa inyo, piliin nyo yung mga pakikinggan nyo. Hindi yung lahat ng opinion ng ibang tao ay pakikinggan nyo. Remember, at the end of the day, kayo ay may sariling utak at kayo ay dapat mag-decide kung ano ang para sa inyo, or you have to be the one to decide kung saan papunta ang relationship nyo, at you have to decide what is best for the relationship. Hindi yung ibang tao yung magde-decide para sa inyo. Okay, para naman sa mga single na Gemini out there, ang forecast sa inyong romance department ngayong December ay magkakaroon kayo ng pangungulila, or maaaring hindi kayo masaya this December pagdating sa romance or sa pag-ibig. You will feel parang very single this month. Kaso lang, maaring magkaroon kayo ng regrets. So, yung mga desisyon nyo, temptations kumbaga, there would be temptations that you will be facing this month. So, kung kunwari kayo ay nalulungkot or nangungulila dahil malamig ang Pasko, at dahil kayo ay single, minsan napapadala sa mga kantsawan ng mga kaibigan, palaging pag-isipan ang mga desisyon kahit na kayo ay lasing. Yun ang sinasabi ng cards. Kasi in the future, maaring mapain kayo, or you might be making bad decisions now pagdating sa relationships or sa usapang romance, and you might regret those decisions that you are making now, na it might lead to bad outcome in the future. So, what do I mean by that? Ibig sabihin, kung kayo ay ayaw nyo pa talaga maging single at meron kayong mga ka-talking stage, kumbaga, at kinantsawan kayo ng mga kaibigan nyo na bakit hindi na lang kayo para hindi malamig ang Pasko. Do not give in to those kantsaws o yung mga pagtitis sa inyo ng mga kaibigan nyo.
Be firm when it comes to relationships because buhay nyo ang pinag-uusapan at hindi buhay ng ibang tao. Again, temptations might be coming into play this month, and be aware na those things or yung mga temptations kapag kayo ay mahina, maaring it might lead to bad decisions, and ang pinag-uusapan natin dito ay ang future nyo. So, just be parang aware of December, yung mga gagawin yung mga plano, desisyon, wag magpadala sa spirito ng alak, ganon. So, yun ang advice para sa inyo this month. Okay, so, dear Gemini, for your health, ang lumabas na card ay ang Devil card. So, ang ibig sabihin nito, again, with all the temptations around you because holiday season is near, please be parang vigilant and take care of your mental health. Kasi ang sinasabi dito, maaring because you're having fun this December, ay hindi mo na maalagaan ang iyong stress, kumbaga. So, balansehin ang trabaho, ang karera, ang iyong love life, at ang iyong personal life. Kasi, this might lead to exhaustion or maaring madrain ka ng husto ngayong December. So, hindi lang mental health ang pagpaalagaan mo. Physical health mo din, spiritual health, emotional health. Yun ang sinasabi ng card. So, exhaustion might lead to burnout, at ang burnout, it might lead to physical sickness this month. So, yun ang sinasabi ng cards. Pag-ingatan ang iyong health in general. This is the forecast for the air sign Gemini. Follow lang po kayo sa lahat ng aming social media page para sa updates on tarot reading, and see you on our next video. Thank you for watching.